Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 861 hanggang Kabanata 870. Kabanata 861. Anong problema, Yehan? Sabi ni Yehan, marahil, ang Benging Longbo ay nakatago sa lungga ng lobo sa kapatagan. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Zhao Hengtian at ng iba pa. Lungga ng lobo sa kapatagan, isa ito sa mga pinakapinagbabawal na lugar sa China, kasing sikat ng Broken Soul Valley kung saan nawala ang kaluluwa ni Zhou Lai noon, napakadelikado. Sa oras na ito, habang malalim ang iniisip ni Yehan at ng iba pa, may tumawag sa telepono kay Yehan. Nang marinig ang tunog, kinuha ni Yehan ang kanyang telepono at nakita na mula kay Hu Feng sa lungsod ng Yanjing. Nang makita ang tawag mula kay Hu Feng, tumayo si Yehan at lumabas upang makipag-usap sa kanyang sariling babae. Siyempre, hindi pag-uusapan ni Yehan ang pag-ibig sa harap ni Zhao Hengtian at iba pang matatandang lalaki. Bakit, namimiss mo na agad ang lalaki mo? Sabi ni Yehan na nakangisi sa telepono. Seryoso ka, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang seryosong bagay. Sa kabilang dulo ng telepono, nakasandal si Wu Feng sa upuan at nag-inat. Nang marinig niya ang sinabi ni Yehan, inikot niya ang kanyang mga mata, at ngumiti si Yehan. Sige, ano ang sasabihin mo? Nakinig ako, nag-utos ba sa iyo si Sito Zhenchen ng ilang gawain? Sabi ni Hu Feng, orihinal na may misyon, pero sinira mo ito sa Shaoxi Mountain, at ngayon ay binigyan ako ng isang walang ginagawa na misyon na maging responsable para sa pagtatanggol sa seguridad ng Yanjing. Kumuha si Yehan ng sigarilyo, sinindihan ito, at sinabi, napakabuti nito, mas madali ito kaysa sa pagtanggap mo ng mga mapanganib na misyon. Kung makakaranas ka pa rin ng panganib, tiyak na pupunta ako sa lungsod ng Yanjing at papaluan si Sito Zhenchen hanggang sa hindi na siya makilala ng kanyang ina. Alam kong kaya mo na ngayon, kaya gawin mo na. Kinerba ng labi ni Wu Feng at sinabi. Sa pamamagitan ng paraan, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Marahil ay magkakaroon ng isang malaking gawain sa susunod na ilang araw. Kahit na hindi ito ang aming Security Bureau, ngunit tatanggapin ng isang tao sa itaas ang gawaing ito, at nakakuha ako ng balita na hindi lamang ang bansa ang makikilahok sa gawaing ito, ngunit mayroon ding mga tao mula sa ibang mga partido, at mayroon pa ring maraming paggalaw. Ibig mo bang sabihin ang mundo sa ilalim ng lupa, kahit na ang mga tao mula sa sinaunang mundo ng martial arts ay makikilahok? Tanong ni Yehan. Sabi ni Hu Feng, posible, kung ikaw ay kasangkot din, dapat kang mag-ingat. Anyway, ang mga tao na nag-over ng gawain sa ating panig sa pagkakataong ito ay napakamakapangyarihan. Sila ay nagmula sa Dragon Soul, at ang taong nangunguna sa koponan ay dapat na si Commander Wang. Marahil ay may mas makapangyarihan pa. Si Wang Dichu ang nangunguna sa koponan, tila ang malaking gawaing ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Pumikit si Yehan, dapat may mahalagang bagay para pamunuan ni Wang Dichu ang koponan, at ang iba pang mga aspeto na malamang na makilahok ay naglalarawan din sa puntong ito. Nagpaalala si Hu Feng, alam kong hindi ka maaaring walang ginagawa, ikaw ay isang taong mahilig sumali sa kasiyahan, anyway, dapat mong bigyang pansin ang iyong sarili, kaya huwag kang lokohin ng iba. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, sa mundong ito, ikaw lang ang asawa ko na naglalako sa iba. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Kung mayroon kang anumang balita mula sa Yanjing, ipaalam mo sa akin. Hoy, nasa barko na ako ng gangster mo, at tila magiging panloob na tagapag-ulat mo ako sa mahabang panahon. Nagkunwari si Hu Feng na nagbuntong hininga at sinabi. Hoy, tinatawag mo itong paglilingkod sa pamilya. Okay lang, bibigyan kita ng espesyal na gantimpala sa susunod na pagkakataon. Ngumisi si Yehan. At nang marinig si Hu Feng, nakaramdam siya ng kaunting hindi komportable, at some pain, umalis ka na, sino ang makakagawa nito ng mag-isa? Kaya kung tiisin, ikaw na baka. Matapos magsalita, ibinaba ni Hu Feng ang telepono. Bumalik si Yehan sa bulwagan. Ayaw niyang imbestigahan ang sinabi ni Hu Feng sa ngayon. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay ang pagsira sa Benging Longbo. Kung ang lalaking ito ay nagtago sa lungga ng lobo sa kapatagan, walang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya doon, mahaba ang gabi at panaginip, kaya dapat itong alisin sa lalong madaling panahon.
Kinabukasan, nagmaneho ng kotse si Yehan at ng iba pa at nagtungo sa Inner Mongolia. Hindi marami ang dinala ni Yehan sa Inner Mongolia sa pagkakataong ito, si Zhao Hengtian lang, Leng Wufei, Xia Ben, at Lin Chi, at ang iba ay nagbabantay sa lumang bahay ng pamilya Chen. Sa ngayon, buong puso silang nakikitungo kay Nolan Nietian, at dapat silang mag-ingat sa kanya ngayon. Alam ng lahat sa mundo na ang tanging kalaban ni Yehan sa hilagang mundo sa ilalim ng lupa ay halos si Nolan Nietian. Fullenberg Grassland, ito ang pinakamahusay na napanatili na damuhan sa China. Mayroon itong kaaya-ayang tanawin at masaganang tubig at damo. Ito ay isang lugar ng pagtitipon para sa maraming mga nomadic na tao. Sa daymuhang ito, kung titingnan mo sa paligid, makikita mo na ang lahat ay berde sa lahat ng dako. Nagmamaneho sa kalsada, makikita mo rin ang mga anino ng ilang mga nomad. Gayunpaman, alam lamang ng mundo ang kagandahan ng Fullenberg Grassland, ngunit hindi nila alam na may isang mapanganib na lugar sa kalaliman ng malawak na daymuhang ito. Ito ay isang lugar na kahit na ang mga ordinaryong lobo ay hindi nang ahas na pumasok. Maraming hindi kilalang panganib. Sa co-pilot, tinitingnan ni Zhao Hengtian ang mapa, hawak ang isang kompas sa kanyang kamay. Ang damuhan ay isang lugar kung saan madaling mawala ang iyong pakiramdam ng direksyon. Dito, ang mapa at kompas ay mahahalagang bagay para sa paglalakbay. Kapatid na Zhao, gaano nakalayo tayo sa lungga ng lobo sa kapatagan? Tanong ni Yehan kay Zhao Hengtian habang nagmamaneho. Nang marinig ito, sinabi ni Zhao Hengtian, ayon sa sukatan sa mapa, kung tama ang direksyon, dapat tayong makarating sa gilid ng lungga ng lobo sa kapatagan sa loob ng 3 oras. Mas mapanganib na pumasok sa lungga ng lobo sa kapatagan sa gabi. Sa ganoong kaso, magdamag tayo sa labas ng lungga ng lobo sa kapatagan. Tiningnan ni Leng Wufei ang kanyang relo. Alas 4 na ng hapon, at malapit ng magdilim. Ang lungga ng lobo ay maaari lamang lockerin at hindi maaaring magmaneho ng mga sasakyan. Tumanggaw si Yehan at tumingin sa labas ng sasakyan. Habang papalapit siya sa lungga ng lobo sa kapatagan, mas kaunti ang mga nomad na nakatira sa damuhan sa buong taon. Narinig ko na ang mga mapanganib na lugar, kaya't hindi ako lumalapit sa mapanganib na lugar na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa linya ng paningin ni Yehan at ng iba pa, lumitaw ang isang kawan ng mga tupa. Maraming mga tupa, hindi bababa sa ilang daan sa kanila, ang nagtipon sa isang kawan, at pinatatakbo ng isang matangkad na lalaking Mongolian, ngunit, ang mga tupang ito ay hindi pumunta sa ibang lugar, ngunit tumakbo patungo sa sasakyan ni Yehan. Kahit na tumunog ang sungay ni Yehan, hindi natakot ang mga tupa. Nang makita ito, napilitang huminto si Yehan at ng iba pa at maghintay, hinayaan ang mga tupa na dumaan at patuloy na nagmaneho. Kabanata 862. Sok! Ang tataba ng mga tupang ito, maganda sana kung makakapatay ako ng isa para mapuno ang tiyan ko sa gabi. Umupo si Lin Chi sa likod na upuan at tumingin sa mga tumatawid na tupa, dinilaan ang kanyang mga labi at sinabi. Ngumiti si Leng Wufei at sinabi, sige, makikita kita mamaya. Sa oras na ito, ang malaking lalaking Mongolian na nagtutulak ng kawan ay lumapit sa bintana ng sasakyan, nagkukwentuhan kay Yehan, nagkukwentuhan habang nagsasalita, at ang kanyang ekspresyon ay napakakapanapanabak. Nang makita ito, nagkatinginan si Yehan at Zhao Hengtian, sino sa inyo ang marunong mag-Mongolian? Umiling si Zhao Hengtian at ang iba pa, paano nila malalaman ang Mongolian? Sinabi sa iyo ng aking ama, huwag nang magpatuloy. Ang lugar sa unahan ay kung saan nakatira ang Diablo. Napakadelikado, at mas mapanganib pa ngayon na papalubog na ang araw. Inaanyayahan kanyang sumama sa amin. Sa oras na ito, saya nang naguguluhan si Han at ang iba pa sa sinabi ng malaking lalaking Mongolian, isang magandang batang babaeng Mongolian ang tumakbo ng hingal-hingal at sinabi kay Yehan na kumikislap ang kanyang malalaking mata. Ang lugar kung saan nakatira ang Diablo. Lihim na ngumiti si Yehan at ang iba pa, ngunit sa batang babaeng ito na marunong magsalita ng Chinese bilang tagasalin, handa rin silang pumunta sa kanilang lugar para tumira. Narinig kong napakamapagpatuloy ng mga Mongolian. Kumiso iba pa, pumunta ka lang at tikman ito, at tanungin mo na rin ang tungkol sa lungga ng lobo sa kapatagan. Ang batang babaeng Mongolian na nagngangalang Shumuya ay mga 17 o 18 taong gulang. Nag-aaral siya sa high school sa pinakamalapit na bayan at tumatanggap ng formal na edukasyon. Siyempre, ang pangalang Shumuya ay ang Chinese name na pinili niya para sa kanyang sarili, at pinangalanan din niya ang kanyang ama na Shubuhei. Ang dalawang karakter na buhay sa mga apelyidong Mongolian ay kumakatawan sa katatagan. Ang malaking lalaking Mongolian sa harap niya ay isang magandang tugma.
Sa yurt ng pamilya ni Shumuya, nakaupo sa lupa si Yehan at ang iba pa at nakatanggap ng pinakamataas na pamantayan ng pagtanggap mula sa pamilya ni Shumuya. Ang pamilya ni Shumuya ay nabubuhay sa pag-aalaga ng mga hayop sa loob ng maraming henerasyon. Sa malaking pamilyang ito, ang batang babaeng si Shumuya mayroon ding isang nakatatandang kapatid na lalaki sa itaas, na napakalakas tulad ng kanyang ama. Sa hapunan, natikman ni Yehan at ng iba pa ang Mongolian kumis at inihaw na buong kordero ayon sa gusto nila. Ito ang unang pagkakataon na kumain ng ganitong uri ng pagkain sina Shaben at Lingchi, at hindi sila tumigil. Matapos mapuno ang kanyang tiyan, nag-usap siya sa pamilya ni Shumuya. Kapatid na Ye, gabi na, nagmamaneho pa rin kayo, ano ba ang nangyari? Tumingin si Shumuya kay Yehan at sa iba pa na malapad ang mga mata. Napakakaunting mga dayuhan sa damuhan, kaya't napakabait ng batang babae kay Yehan. Lahat sila ay mausisa. Ngumiti si Yehan at sinabi, narito lang kami para magsaya. Narinig kong maganda ang tanawin sa damuhan, kaya't napunta ako rito dahil sa aking pagkamausisa. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, kahit na bata ang batang babae, nagkaroon siya ng ekspresyon ng kawalang paniwala. Bakit? Ang pangunahing dahilan ay ang dalawang lalaki, sina Shaben at Lingchi, ay mukhang masyadong masama, at kahit na ang mga sandata na nakabalot sa mga piraso ng tela sa kanilang mga kamay ay hindi nakalantad, masasabi ng mga dayuhan sa isang sulyap na hindi sila ordinaryong mga bagay. Gayunpaman, hindi nagtanong pa ang matalinong batang babae. Sa sandaling ito, nagsimulang magkukwentuhan sina Shubo at ang mag-asawa kay Yehan at sa iba pa, at ang kapatid ng batang babaeng si Shumuya ay sumang-ayon din, na parang babala kay Yehan at sa iba pa na huwag maglakad-lakad sa gabi. Binuksan ni Shumuya ang kanyang mga mata ng malapad at sinabi na nakangiti, kapatid na Ye, sinabi ng aking ama at ina na kapag pumunta ka sa damuhan, mas mabuting huwag lumabas sa gabi, mag-ingat ka sa pagkikita ng mga lobo, ang mga lobo sa damuhan ay napakamasama oo, ngunit sa tingin ko na kung nakikipag-ugnayan ka ng matagal sa kanila, hindi naman sila nakakatakot, napakaamo nila. Ngumiti si Yehan at sinabi, Shumuya, mukhang guguluhin ka namin sa bahay mo ngayong gabi, salamat sa iyong pagkamapagpatuloy. Kapatid na Ye, huwag kang magalang, ang mga tao sa ating damuhan ay napakamapagpatuloy. Tumingin si Shumuya kay Yehan gamit ang kanyang mga kamay at nagtanong ng mausisa, kapatid na Ye, patuloy kang pupunta sa damuhan bukas, malalim. Marahil. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Shumuya, kapatid na Ye, hindi ka maaaring pumasok ng malalim sa damuhan. Sinabi ng mga nakakatanda na may mga demonyo na nakatira doon. Kahit na ang mga tao o hayop ay pumasok, hindi sila makakalabas ng buhay. Iyon ang lugar kung saan ang ating damuhan. Ang ipinagbabawal na lupain ay napakadelikado. Nang marinig ito, tinanong ni Yehan, Shumuya, alam mo ba kung ano ang naroon? Hindi ko alam. Umiling si Shumuya at nagpatuloy, narinig ko lang mula sa aking mga ninuno na ito ang lupa na pinabayaan ng mga Diyos, at sa gabi ng ika-15 ng bawat buwan, ang lugar na iyon ay magiging napaka-nakakatakot, kahit na sa ating damuhan. Ang lahat ng mga hayop ay magiging napaka-hindi mapakali sa araw na iyon, kaya't bawat ika-15 araw, aalis kami rito at pupunta sa ibang mga damuhan para mangginain. Ika-15, ano ba ang coincidence, bilangin ang oras, bukas ng gabi ang gabi ng ika-15. Medyo hindi inaasahan na sinabi ni Zhao Hengtian. Kapatid na Ye, ito mismo ang gusto kong sabihin sa iyo. Tumingin si Shumuya kay Yehan at sinabi, bukas ang ika-15 araw, magpahinga ka rito ngayong gabi, umalis ka rito ng maaga bukas ng umaga, huwag nang magpatuloy, nawala. Nang marinig ang sinabi ni Shumuya, ngumiti si Yehan at sinabi, sige, iisipin ng kapatid na Ye. Sa pamamagitan ng paraan, Shumuya, gusto kong tanungin ka ng aking kapatid, nakakita ka na ba ng isang taong pumasok sa pinabayaan mong Diyos na nabanggit mo kamakailan? Lugar. Nang marinig ito, umiling si Shumuya pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Ang lugar na iyon ay isang sikat na mapanganib na lugar sa damuhan. Halos walang sino man ang nangahas na pumasok dito. Nang makita ito, hindi nagulat si Yehan. Mukhang si Baming Longbo kung talagang pumasok siya sa lungga ng lobo sa kapatagan, dapat siyang nagtago at walang mga dayuhan ang makakahanap sa kanya. Matapos magpahinga sa bahay ni Shumuya ng isang gabi, umalis ang 5 tao ni Yehan ng maaga kinabukasan nang hindi ginaisang ang pamilya ni Shumuya na mahimbing pa ring natutulog, at nagmaneho pa, nasa gilid na sila ng lungga ng lobo sa kapatagan. 3 oras mamaya, dumating si Yehan at ang iba pa sa isang desyerto. Tumingin sa unahan, may walang katapusang itim na buhangin na kumakalat sa lupa.
Ang tanawin dito ay ibang-iba sa tanawin mula sa direksyon ng dumating ka. Ang isa ay puno ng buhay, habang ang isa ay nagbibigay sa mga tao ng isang napakamalamig at patay na hangin. May mga itim na disyerto sa lahat ng dako at ang gilid ay hindi nakikita sa isang sulyap. Ang tanawing ito ay nagpatulala kay Yehan. Ang tsismis na lungga ng lobo sa kapatagan ay naging isang itim na disyerto. Totoo nga, tulad ng sinasabi ng mga tsismis, walang tumutubo na damo rito, at walang buhay. Sinabi ni Zhao Hengtian na tumitingin sa itim na disyerto sa kanyang harapan. Kahit na walang nakapunta sa Prairie Wolf Cave, narinig na nila ito. Sinabi ni Yehan, Terena, ngayon malalaman natin kung anong mga panganib ang naroon sa alamat na ipinagbabawal na lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, ang 5 tao ay naglakad-lakad sa itim na disyerto sa kanilang harapan. Ang kapaligiran sa itim na disyerto ay nagbigay ng isang madilim, walang buhay na pakiramdam. Kahit na ang hangin ay nakaka-pressure, at ang temperatura ay malinaw na naiiba mula sa labas. Kabanata 863. Gayunpaman, hindi masyadong nakalayo ang 5 tao ni Yehan sa itim na disyerto. Sa ilalim ng isang maliit na buhangin, may isang yungib. Ang loob ng yungib ay napakadilim. Gayunpaman, sa pasukan ng yungib, isang pares ng berdeng mata ang nakakuha ng atensyon ni Yehan at ng iba pa. Ito ay isang lobo na may itim na katawan. Ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso kay Yehan at sa iba pa, naglalabas ng isang napakamalupit na senyales. Maliit na hayop, nangangahas na tumitig sa iyo, ikapitong Panginoon, tingnan natin kung hindi kita papatayin. Nang makita ito, si Lin Chi ay handa nang maglakad gamit ang kanyang Heavenly Pundering Halberd. Teka, ito ang Heifeng Wolf sa lungga ng lobo sa kapatagan. Napakabilis at malupit nito. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay ang Heifeng Wolf na ito ay isang nilalang na naninirahan sa grupo. Dapat mayroong higit pang mga Heifeng Wolf sa paligid dito. Kung papatayin mo ito, at kami ay sasalakayin ng mga lobo mamaya. May tiyak na pag-unawa si Zhao Hengtian sa mga lungga ng lobo sa kapatagan, kaya pinigilan niya si Lin Chi na papatayin siya. Sabi ni Yehan, tama si kapatid na Zhao. Bago tayo rito, kaya dapat tayong maging maingat sa lahat ng bagay, kaya huwag tayong lokohin dito. Nagpatuloy si Zhao Hengtian, ang mga Black Wind Wolves ay karaniwang lumalabas sa gabi para maghanap ng pagkain, at karaniwan nang nagtatago sa kanilang sariling mga yungib sa araw, kaya dapat tayong maging mas maingat sa gabi. Ang mga Black Wind Wolves na ito ay makakakain pa nga ng kanilang sariling uri ng tae. Bukod sa Black Wind Wolf, narinig ko na may iba pang mga nilalang na naninirahan sa lugar na ito. Anyway, ang lugar na ito ay kasing kakaiba ng kagubatan sa Tengchong. Ang dahilan kung bakit ang lugar na ito ay tinatawag na Prairie Wolf Den ay dahil ang bilang ng mga lobo dito ay nakakagulat na malaki. Natatakot ako na walang gaanong mga lobo sa mga damuhan ng Inner Mongolia na pinagsama. Sa paglalakad, nagulat si Yehan at ang iba pa na matuklasan na habang papalayo sila, mas maraming maliliit na buhangin ang lumitaw, halos sa lahat ng dako, tulad ng maliliit na libingan, nakakatakot at kakaiba. Bukod dito, sa mga maliliit na buhangin halos may isang Black Wind Wolf sa lupa. Pagtingin sa paligid, mayroong hindi mabilang na malalaki at maliliit na buhangin sa paligid. Ang paglalakad sa kanila ay nagpaparamdam sa mga tao na nanlalamig. Sok! Natatakot ako na may 10,000 ng mga batang lobo na ito. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Lin Chi na huminga. Kahit na kaya ng kanyang lakas, tiyak na hindi ito magiging madali. Sabi ni Zhao Hengtian sa isang malalim na boses, umalis na tayo rito. Kahit na ang mga Black Wind Wolves na ito ay mga nilalang na lumilitaw sa gabi, walang garantiya na hindi nila tayo sasalakayin sa oras na ito. Tumango ang lahat, ang pagkatingin sa kanila ng mga berdeng mata ay nagparamdam sa kanila na nanlalamig. Lumipas ang oras minuto kada minuto, at sa tanghali, si Yehan at ang 5 ay halos nakarating na sa gitna ng lungga ng lobo sa kapatagan. Ang paglalakad sa madilim na disyerto ay nagparamdam sa kanila na pagod ang paningin. Bukod sa Windwolf, nakakita rin sila ng napakaliit ngunit napakalaso na itim na alakdan, mga grupo ng Desert Army Ants, at ilang hindi kilalang nilalang. Kung ikaw ay mapapaikot o masasaktan ng mga bagay na ito, magiging mas mahirap ito sa lakas ni Yehan at ng iba pa. Mula sa puntong ito, makikita mo ang kakilakilabot ng lungga ng lobo sa kapatagan. Kung ang isang nilalang ay mapapaikot, mawawalan ito ng buhay. Ang lungga ng lobo sa kapatagan ay napakalaki. Kung hahanapin natin ito, hindi natin alam kung kailan natin mahahanap ang Beiming Longbow. Tinitingnan ng lupa na natatakpan ng itim na buhangin na kumakalat sa lahat ng dako, kumunat ang noo ni Zhao Hengtian.
Naglalakad na sila sa lungga ng lobo sa kapatagan sa loob ng 3 o 4 na oras, ngunit hindi nila alam kung nasaan ang Beng-ing Lombo. Tumingin si Yehan sa unahan at sinabi, maaari lang tayong magpatuloy. Anuman, dahil napunta na tayo sa lungga ng lobo sa kapatagan na ito, sayang naman ang pagkakataong ito kung hindi tayo papasok at titingin. Marahil, ang Beng-ing Lombo ay nasa paligid lang. Ang kalaliman ng lungga ng lobo sa kapatagan ay maaaring hindi alam. Mukhang ito lang ang paraan. Agad, nagpatuloy ang lahat sa pagmamaneho, at kapag nakakita sila ng mga mapanganib na lugar, pipiliin nilang iwasan ito. Gayunpaman, nagpapatuloy na magmaneho patungo sa kalaliman ng lungga ng lobo sa kapatagan, unti-unting natuklasan ni Yehan na ang kanyang mga mata ay medyo nangangati, at, gamit ang yin at yang magic ay dito, ang limitasyon ay umabot sa isang nakakatakot na 6,000 metro mula sa 3,000 metro, ang distansyang makikita ay nadobol. Ang pagbabagong ito ay nagpalito kay Yehan, ngunit nagulat din. Maaari bang ang lungga ng lobo sa kapatagan na ito ay may epekto rin sa pagpapala ng kanyang yin at yang na mga mata? Tulungan siyang makita ng mas malayo. Hindi sinabi ni Yehan sa iba ang tungkol sa pagbabagong ito sa kanyang sarili. Pagkatapos ng pagbabagong ito, pinahina pa ni Yehan ang kanyang pagnanais na hanapin ang Beng-ing Lombo. Ngayon, talagang gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa pagbabago sa kanyang mga mata at kung ano ang nangyari sa lungga ng lobo sa kapatagan. Ano ang koneksyon? Unti-unti, habang papalapit siya sa kalaliman ng lungga ng lobo sa kapatagan, mas nagulat si Yehan sa kanyang puso dahil sa sandaling ito, mas nasasaktan pa ang kanyang mga mata, at sa parehong oras, ang distansya ng pananaw ay umabot sa nakakatakot na distansya ng 10,000 metro, at ang lahat sa loob ng 10,000 metro ay nasa ilalim ng kanyang pananaw. Mahuhulaan ni Yehan ang anumang mga panganib at nilalang sa paligid dito ng maaga. Ang kakayahang ito ay napakamahika. Sa makatuwid, sa daan, ipapaalam ni Yehan kay Zhao Hengtian ng maaga kung saan sila mag-iiwas at kung saan ang direksyon na kanilang pupuntahan. Hindi, dapat mayroong isang bagay na hindi ko napansin. Malinaw ang isip ni Yehan. Nang nasa labas siya ng lungga ng lobo sa kapatagan, ang kanyang mga mata ay hindi nagbago ng ganito. Gayunpaman, habang unti-unti siyang pumapasok sa kalaliman ng lungga ng lobo, ang kanyang mga mata tanging ang mga mata ay may ganitong nakakatakot na kakayahan, dapat mayroong isang bagay sa lungga ng lobo na ito na may pagkakatulad sa kanyang mga mata. Matapos magkaroon ng pag-iisip na ito, sinimula ni Yehan na maingat na obserbahan ang mga pagbabago sa paligid ng lungga ng lobo. Ang klima dito ay may posibilidad na maging madilim at malamig, ngunit ang lupang ito ay nararamdamang bahagyang mainit. Dahan-dahan at maingat na nadama ni Yehan ang mga pagbabago sa kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat si Yehan na matuklasan na ang dahilan ng pangangati sa kanyang mga mata ay ang pagsipsip niya ng malamig na hangin sa pagitan ng langit at lupa sa kanyang sarili. Ang pagbabagong ito ay napakamahina na kung hindi ito mararamdaman ni Yehan ng maingat kung gayon, halos hindi ito mapapansin. At dahil sa pagsipsip ng kanyang mga mata sa malamig na hangin sa pagitan ng langit at lupa ng mag-isa kaya't nakakaramdam ng pangangati ang kanyang mga mata. Matapos malaman ang dahilan, mas naguluhan si Yehan. Bakit sinipsip ng kanyang mga mata ang lamig ng mundo? Ano ang malamig na hangin na ito? Pagkatapos umalis sa lugar na ito, ang kanyang yin-yang dharma ay ba ay mayroon pa rin ganitong makapangyarihang epekto? Bumangon ang mga pagdududa sa isipan ni Yehan. Nakuha niya ang yin at yang na mga mata sa simula dahil sa Guigo Jade, dahil ang kanyang dugo ay nahalo sa Guigo Jade. Gayunpaman, si Yehan ay tuluyang nakatulog noon. Paano binigyan niyo siya ng ganoong makapangyarihang mga mata, hindi alam ni Yehan hanggang ngayon, at hindi niya naisip kung bakit. Ang mga mata ng yin at yang na paraan, ang kaliwa ay yin, ang kanan ay yang, ang kanang mata ay makakakita sa lahat ng bagay, at kapag binuksan ang kaliwang mata, makikita mo ang ilang maruruming bagay, tulad ng mga multo at iba pang masasamang bagay, at kung ang kaliwa at kanang mata ay sabay na binuksan, kung gayon makikita mo kung ano ang nangyari noon sa pamamagitan ng isang bagay. Sa loob ng mahabang panahon, unilateral lamang na ginamit ni Yehan ang yin-yang magic eye. Mula sa unang 10 hanggang 20 metro, umabot na ito sa higit sa 3,000 metro ngayon, at dahil din sa lakas ni Yehan sa pagpapabuti, ang distansya na makikita ng yin at yang na mga mata ay unti-unting tumataas. Sa makatuwid, hindi kailanman naisip ni Yehan na ang kanyang yin at yang na mga mata ay maaaring mapabuti ang kanyang kakayahang makita sa pamamagitan ng mga panlabas na puwersa. Maaari bang ang malamig na hangin sa mundo dito ay direktang may kaugnayan sa aking mga mata? O, ang pagbuo ng aking yin at yang na mga mata ay dahil sa malamig na hangin na ito.
Ito lang, ano ang malamig na hangin na ito? Ano ang sikreto? Kabanata 864. Matapos mag-isip ng ilang sandali ng walang resulta, tumigil na lang si Yehan sa pag-iisip tungkol dito. Dahil ang kanyang mga mata ay maaaring nakapag-iisa na sumipsip ng malamig na hangin sa pagitan ng mundo at dagdagan ang distansya ng pananaw, ito ay isang magandang bagay. Gamit ang makapangyarihang kakayahang ito, anong epekto ang mayroon nito sa kanya ng mas malaki? Nagpapatuloy sa pagmamaneho ng paalalahanan ni Yehan sina Zhao Hengtian at ang iba pa, pinayagan din niya ang kanyang mga mata na sumipsip ng malamig na hangin sa pagitan ng langit at lupa, marahil, ang bagay na ito ay talagang makapagpapalakas sa kanyang yin at yang na mga mata. Unti-unti, si Yehan at ang iba pa ay naglalakad na sa lungga ng lobo sa kapatagan sa loob ng 11 o 12 oras, at alas 5 o 6 na ng hapon na. Ang saklaw ng lungga ng lobo sa kapatagan ay napakalaki, at si Yehan at ang iba pa ay hindi pa rin nakakalapit sa lungga ng lobo sa pinakamalalim na bahagi ng yungib. Ito lang ang sadaan, naramdaman ni Yehan na ang kanyang mga mata ay mas lalong namamaga, at ang pangangati ay nagparamdam sa kanyang mga mata na masakit. Gayunpaman, habang patuloy niyang sinisipsip ang malamig na hangin sa mundo, ang yin at yang na mga mata ni Yehan ay makakakita sa ang distansya ay mas malayo rin. Bigla, naramdaman ni Yehan na ang malamig na hangin sa pagitan ng langit at lupa ay unti-unting nagbabago. Sa lamig, isang nasusunog na sensasyon ang unti-unting lumitaw. Ang mainit na hininga na ito ay tumaas mula sa lupa at kumalat sa hangin, ay unti-unting pinapalitan ng malamig na hangin sa hangin. Matapos mangyari ang pagbabagong ito, orihinal na naisip ni Yehan na ang kanyang mga mata ay titigil sa pagsipsip, ngunit hindi inaasahan, ang bilis ng pagsipsip ay hindi pa rin tumigil. Ang lamig at init, at ang dalawang hininga ay nagtipon sa kanyang mga mata, gitna. Bukod dito, naramdaman pa rin ni Yehan na ang lamig at init, ang dalawang puwersa ay nagpapalitan sa pagitan ng langit at lupa, ngunit ang nakapalibot na lugar ay hindi ang sentro ng pagpapalitan, ang dalawang puwersa sa pagitan ng langit at lupa ay tila mas matindi sa mas malalim na kalaliman. Naramdaman ito, mas naging kainahinala si Yehan, at sa parehong oras ay naging mas mausisa sa lungga ng lobo sa kapatagan na ito. Ayon sa karaniwang kahulugan, ang yang energy ay dapat na pinakamabigat sa araw, at ang yin energy ay lilito sa gabi, ngunit dito, ang natural na penomenong ito ay lubos na nilabag. Woo! Sa malayo, unti-unting lumitaw ang tunog ng mga umuungal na lobo. Habang papalapit ang gabi, sa lungga ng lobo sa kapatagan, ang lahat ng mga nilalang na tahimik sa araw ay lumabas upang gumalaw. Magdidilim na. Tumingin si Zhao Hengtian sa madilim na kalangitan. Nasa itim na disyerto siya ng Prairie Wolf Cave. Dahil sa mga dahilan sa heograpiya, ang gabi dito ay mas madilim pa, ngunit sa parehong oras, mas nakakatakot din ito. Kapag napagtanto nila na ang mga kakilakilabot na nilalang na naninirahan dito ay lalabas upang manggasaw ng pagkain, at ang mga taong ito ay natural na magiging target ng pagkain. Kapatid na Zhao, nakakaramdam ka ba ng anumang bagay? Tanong ni Yehan. Ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Zhao Hengtian kay Yehan pabalik. Ito ay isang pagbabago sa pagitan ng langit at lupa. Sabi ni Yehan, sa araw, dito ay puno ng maulap na hangin, ngunit sa gabi, dito ay may mainit na hangin na tumataas, na hindi naaayon sa mga natural na penomena. Nang marinig ito, ang apat na tao ni Zhao Hengtian ay nalilito, dahil naramdaman nila na walang pagbabago, ngunit dumilim na ang langit. Tungkol sa hininga sa hangin, hindi ito naiiba sa labas ng mundo. Hindi nila naramdaman ang lamig na sinabi ni Yehan. Mainit na hininga. Bakit, hindi ba ninyo ito nararamdaman? Nang makita ang mga mukha ni Zhao Hengtian at ng iba pa, kumunot ang noo ni Yehan. Yehan, may natuklasan ka ba? Tanong ni Leng Wufei, wala kaming naramdaman na anumang pagbabago rito. Kung talagang gusto nating pag-usapan ang mga pagbabago, ang lugar na ito ay mas nakakatakot kaysa sa labas ng mundo. Kung ang isang duwag ay mananatili rito kagabi, natatakot ako na ang kanyang espiritu ay guguho. Nang marinig ang sinabi ni Leng Wufei, mas lalo pang kumunot ang noo ni Yehan. Orihinal na naisip niya na natuklasan din ni Zhao Hengtian at ng iba pa ang abnormality dito, ngunit ngayon ay tila wala namang naramdaman ang apat sa kanila. Bakit siya lang ang nakakaramdam nito? Pagbabago dito, mali ba ang kanyang naramdaman? O dahil sa ibang mga dahilan? Sa oras na ito, nang puno ng pagdududa si Yehan, ang mainit at malamig na kapangyarihan sa hangin ay naging mas malakas. Ang naglalagablab na mainit na kapangyarihan na tumataas mula sa lupa at ang malamig na hangin sa hangin ay nagpapalitan at nagsasalitin, at isang napakamakapangyarihang kapangyarihan ang lumaki mula rito.
Ang ganitong uri ng kapangyarihan, isang yin at isang yang, ay nagpapalitan sa isa't isa, pinapalo ng mabangis ang mga mata ni Yehan. Sa sandaling ito, kahit na ang mga mata ni Yehan ay hindi makakatulong sa pagsipsip ng kapangyarihang ito, ang kapangyarihang ito ay automatikong papasok sa mga mata ni Yehan, kabilang. Agad. Habang ang dalawang puwersa ng yin at yang ay pumasok sa kanyang mga mata, ang mga eksena ay lumitaw sa isipan ni Yehan, na ang mga eksena ay ipinahayag ng kanyang yin at yang na paraan. Gayunpaman, sa sandaling pumasok ang puwersang ito sa kanyang mga mata, sa panahong iyon, biglang natuklasan ni Yehan na ang distansya na kaya niyang makita ay umabot sa isang nakakatakot na bilang. Bukod dito, ang distansyang ito ay patuloy na umaabot na parang walang limitasyon. Sa kanyang linya ng paningin, ang mga nilalang na lumabas mula sa ilalim ng itim na desyerto, matapos lumitaw ang dalawang puwersa ng yin at yang, ang mga malupit na nilalang na ito ay naging mas marahas, mahina, ang uri ng galit ay halo-halong isang ugnay ng kawalan ng katiyakan at panginginig, lahat sila ay umungal patungo sa madilim na kalangitan sa gabi, at ang tunog ay nagsabay-sabay, na ginagawang mas nakakatakot ang itim na desyerto na ito. Tila natatakot sila. Sa unahan. Bigla, nakakita si Yehan ng isang kakaibang tanawin sa kanyang isipan. Ang isang bagyo ay lumitaw ng buong 10 hanggang 20 kilometro ang layo mula sa kanila. Ang bagyo ay tila tumaas mula sa lupa at nagwala sa kalangitan, bumubuo ng isang bagyo. Dalawang puwersa, isang itim at isang puti, ay magkakaugnay sa isa't isa, kumalat mula sa kawalan tulad ng mga alon ng tubig, kumalat sa buong lungga ng lobo sa kapatagan, at binalot ang lugar tulad ng isang lambat ng langit at lupa. Bukod dito, sa lugar kung saan magkakaugnay ang itim at puting puwersa, isang figure ang lumitaw sa isipan ni Yehan. Ang taong iyon ay nakatayo sa lupa at tumawa ng ligaw, mukhang medyo baliw, at ang taong ito ay si Baming Longbow. Nang makita ito, gumalaw ang figure ni Yehan, at mabangis siyang sumugod patungo sa lugar kung saan lumitaw ang eksenang ito sa kanyang isipan. Sundan ninyo lahat, ang Baming Longbow ay nasa unahan na. Nang marinig ito, sina Zhao Hengtian at ang iba pa na nagtataka kung bakit biglang naging napakapangyarihan ng aura ng mundong ito ay walang panahon upang mag-isip, at sinundan si Yehan isa-isa. Ngayon na nakita na nila ang Baming Longbow, ang lahat ng iba pa, alisin muna siya. Ang mga pagbabago sa pagitan ng langit at lupa, sa sandaling ito, naramdaman ni na Zhao Hengtian at ng iba pa na ang makapangyarihang kapangyarihan na unti-unting bumalot sa hangin ay nagparamdam sa kanila ng kaunting kawalan ng katiyakan sa kanilang mga puso. Ito ay isang uri ng kawalan ng katiyakan mula sa kaluluwa, ngunit ano ang kapangyarihang ito? Ano? Saan galing? Wala sa kanila ang nakakaalam. Kabanata 865. Ang distansya na 10 hanggang 20 kilometro gamit ang bilis ni Yehan at ng iba pa, ay tumagal lamang ng 5 minuto. Nang lumitaw ang 5 tao sa harap ng bagyo, nagulat sila sa tanawin sa kanilang harapan. Nakita nila ang dalawang mata na lumitaw sa dalawang puwersa, isa ay itim at isa ay puti. Ang dalawang mata na ito, tila binabaliwala ang mga karaniwang tao, nakalutang sa bagyo sa kawalan, at ang bagyong ito ang katawan nito, kung saan kumakalat ang makapangyarihan at mapanirang puwersa. Nang dumating si Yehan at ang iba pa, ang dalawang mata na ito ay kumurap sa paraang pantao. Ang tanawing ito ay nagbigay sa mga tao ng isang napaka-hindi totoo, at masasabing napakakakaiba. Ano ba ang bagay na ito na may ganoong kataas na katawan? Ha. Matapos kayong hintayin ng napakaraming araw, sa wakas ay lumitaw na kayo ulit. Sige, sipsipin ninyo ito ng buong puso ninyo. Gusto kong bigyan ninyo ako ng pinakamalakas na lakas. Gusto kong gumapang si Yehan sa ilalim ng aking mga paa. Sa unahan, binuksan ni Baming Longbow ang kanyang mga kamay, nakaharap sa bagyo at tumawa ng ligaw. Ang lalaking ito ay hindi man lang napansin ang pagdating ni Yehan. Sa harap ng bagyong iyon, tinitingnan ni Yehan at ng iba pa ang tanawin sa kanilang harapan na may mga ekspresyong gulat. Dalawang mata ang lumulutang dito, nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na parang pinapanood sila ng Diyos ng kamatayan. Ang taas ng metro, mabaliw na paghahatid, paikot-ikot, at kahaliling pagbabago sa kawalan. Ang makapangyarihang kapangyarihan ay kumalat din sa buong lungga ng lobo sa kapatagan sa oras na ito, na nagdulot sa mga nilalang na naninirahan dito na umungal sa kalangitan sa gabi. Ang tunog, tulad ng dagindong ng isang daang hayop, ay nagulat sa mga puso ng mga tao, at nagparamdam sa mga tao na nasa presensya sila ng mga higanting hayop. Tulad ng isang lupain, ito ay malulunok at mapupunit anumang oras.
Sa unahan, umungal si Banging Longbow sa kalangitan, tumawa ng walang katapusan, at mukhang baliw, na parang ang paglitaw ng bagyong ito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, at hindi man lang napansin ni Yehan at ng iba pa nang dumating sila sa likuran niya. Baliw na ba ang lalaking ito? Ang bagyong ito ay napakapangyarihan at kakaiba, ano ba talaga ito? Tumingin si Leng Wolfei kay Banging Longbow sa kanyang harapan at nagsalita na may gulat na mukha. Maaari bang ito ang Diablo na pinag-uusapan ng batang babae? Ang mga mata ni Yehan ay bahagyang nakakulong. Ang kapangyarihan ng bagyong ito ay isa ay itim at isa ay puti, at ang mga katangian nito ay isa ay yin at isa ay yang. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan na lumalabas mula rito ay napaka-nakakatakot. Sa kapangyarihang ito, naramdaman ni Yehan na napakaliit. Sa sandaling ito, mga pares ng kakaibang mga mata ang lumitaw sa madilim na lugar sa kanilang paligid. Ang mga matang ito ay kumikislap sa madilim na gabi na parang mga alitaptap. Tumingin si Yehan at ang iba pa sa paligid, at ang mga kakaibang mata sa kanilang paligid ay nagpatuloy. At patuloy na lumilitaw, na parang hindi magtatapos. Hindi, ito ang Blackwind Wolf. May mga desert army ants din. Nang makita ang mas marami at maraming nilalang na lumilitaw sa kanilang paligid, nagbago ng husto ang mga mukha ni Yehan at ng iba pa. Huwag nang banggitin ang iba, ang bilang ng mga Haifeng Wolves ay napaka-nakakagulat. Ilang nilalang ang lumilitaw sa paligid dito ngayon. Hindi ko maisip kung sasalakayin ng mga nilalang na ito ang 5 tao, tiyak na ito ay magiging isang napakahirap na labanan. Gayunpaman, sa paglitaw ng mga nilalang na ito, bukod sa kakilakilabot sa kanilang malalim na mga dagandong, hindi nila sinalakay si Yehan at ang 5 tao. Isang pares ng mga mata na mukhang napakakakaiba sa madilim na gabing ito ang nanunood sa bagyo, kumikislap. Hindi tiyak, tila natatakot din sila sa bagyong ito. Bigla, mula sa bagyo, 2 puwersa, isa ay itim at isa ay puti, ay unti-unting kumalat sa kalangitan sa gabi, tinatakpan ang lahat ng mga tao at nilalang sa lupa, at pagkatapos, ang isang puwersa ng sapilitang pagsipsip ay kumalat sa kalangitan. Sa hangin, agad, naramdaman ni Yehan at ng iba pa na ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay unti-unting nauubos at nasisipsip sa bagyo. Naramdaman ito, nagbago ng husto ang mga ekspresyon ni Yehan at ng iba pa, at nagmadali silang lumaban gamit ang swerte. Hindi, ito ay sumisipsip ng enerhiya ng 5 elemento sa ating katawan. Tuldok-tuldok panipi. Ang mga tao ay nahahati sa 5 elemento, ang ilan ay ipinanganak na may metal, ang ilan ay ipinanganak na may kahoy, ang ilan ay ipinanganak na may tubig, ang ilan ay ipinanganak na may apoy, at ang ilan ay ipinanganak na may lupa. Gayunpaman, ang chi ng 5 elementong ito ay lahat ay umunlad mula sa parehong kapangyarihan, at ito ang kapangyarihan ng yin at yang. Hindi ito mabubuhay ng napakatagal, at madaling magkasakit at maging mahina. At sa sandaling ito, ang sumisipsip na kapangyarihan na kumalat mula sa bagyo ay unti-unting sumisipsip ng enerhiya ng 5 elemento sa 5 katawan ni Yehan, hindi lamang si Yehan at ang iba pa, kundi pati na rin ang mga nilalang sa kanilang paligid, na parang sapilitang dumarating dito, parang tumatanggap ng isang uri ng ritual dito. Haha, sipsipin mo ng mabuti. Ikaw lang ang makakapagbigay sa akin ng pinakamalakas na kapangyarihan, kahit na ito ay sa halaga ng buhay, hindi ako mag-aatubili. Sa unahan, ang North Dark Longbow ay umungal ng ligaw, umaakit sa atensyon ni Yehan at ng iba pa. Tumingin siya, ngunit sa pagkagulat ni Yehan at ng iba pa. Si Banging Longbow ay hindi nasisipsip ng bagyo tulad nila. Ang enerhiya ng 5 elemento sa kanyang katawan ay hindi nasisipsip ng bagyo. Sa kabaligtaran, habang umiikot ang kapangyarihan sa kanyang katawan, ang enerhiya ng 5 elemento na nasisipsip ng bagyo ay nasisipsip pabalik sa kanya at pumasok sa kanyang katawan. Sa kanyang sariling katawan, naging kapangyarihan niya ito at pinalakas ang kanyang katawan. Bakit okay lang ang gagong ito? Wala ba siyang enerhiya ng 5 elemento sa kanyang katawan? Tanong ni Leng Wolfei na may pangit na mukha. Nakaharap sa sumisipsip na puwersang iyon, wala man lang silang anumang paglaban, kahit na nilalabanan nila ito, napakakunti nito. Kung magpapatuloy ang mga bagay na tulad nito, maaga o huli ay masisipsip ang kanilang mga buhay ng bagyong iyon. Hindi, dahil ang yin at yang energy sa kanyang katawan ay masyadong mabigat. Ang bagyong iyon ay hindi kayang kontrolin siya, ngunit maaari rin itong magbigay sa kanya ng lakas upang palakasin ang kanyang lakas. Kalmadong sabi ni Yehan, ang mga pagbabago kay Banging Longbow ay matagal nang nakita ng kanyang paggamit ng mga pamamaraan ng yin at yang, ang taong ito ay dapat na nagsanay ng isang uri ng martial arts mentality. Maaari bang yin yang liuhi kung fu?
Sinasabi na ang ganitong uri ng kung fu ay dalubhasa sa paglilinang ng yin at yang qi, ngunit pagkatapos magsanay ng ganitong uri ng kung fu, ang bagay ay unti-unting liliit at magiging isang taong hindi yin o yang. Ang mga mata ni Zhao Hengtian ay kakaiba, tiningnan niya si Beiming Longbo sa kanyang harapan. Tama na ngayon. Huminga ng malalim si Yehan at naglakad ng paunti-unti. Si Beiming Longbo ay hindi dapat bigyan ng pagkakataon na palakasin ang kanyang lakas. Dapat siyang alisin sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanya ni Feng Bing na si Beiming Longbo ay walang mga gamit na dapat taglayin ng isang lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang isa pang ampon upang manahin ang kanyang posisyon dahil siya ay hindi makatao. Dahil dito, tinanong ni Yehan ang hindi kumpletong katawan ni Beiming Longbo sa lumang bahay ng pamilya Chen, ngunit pinahintulutan si Yehan hindi inaasahan, ito ay talagang may kaugnayan sa martial arts mentality na nilinang ni Beiming Longbo. Beiming Longbo. Mula sa likuran, isang malakas na sigaw ang umalangaw mula sa bibig ni Yehan. Nang marinig ito, si Beiming Longbo, na nakabukas ang kanyang mga kamay upang sipsipin ang yin at yang qi ng buong puso, ay nanginginig, nagulat ang kanyang ekspresyon, at nagmadaling lumingon. Pagkatapos, tiningnan niya si Yehan at ang iba pa na may malungkot na mga mata, na may malupit na ekspresyon, sinabi, Yehan, hindi ko inaasahan na mahahanap mo ang lugar na ito, mabuti, papatayin kita dito ngayon, at hahayaan kitang lahat na mailibing sa lungga ng lobo sa kapatagan na ito. Kabanata 866. Talaga, malamig na ngumiti si Yehan. Haha, syempre, hindi mahalaga kung gaano kakalakas dito, ako ang pinakamalakas dito, at madali kitang patayin. Tuldok-tuldok panipi, tumingin si Beiming Longbo sa kalangitan at ngumiti. Natuklasan niya lamang ang lugar na ito ng aksidente noong mga nakaraang taon. Kahit na ang hindi maipaliwanag na tanawin dito ay kakaiba, maaari itong magbigay sa kanya ng pinakamalakas na kapangyarihan. Noon, si Beiming Longbo ay pupunta rito paminsan-minsan, ngunit, gamit ang paraang ito ng paglilinang ng panlabas na puwersa, ang katawan ng pinsala ay masyadong malaki, hindi lamang nito siya gagawing hindi makatao, ngunit bawasan din ang kanyang habang buhay. Sa makatuwid, sa tuwing pupunta si Beiming Longbo dito, hindi siya nangangahas na sumipsip ng labis na enerhiya ng yin-yang at limang elemento, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang pag-aalinlangan, gusto niya lang palakasin ang kanyang sarili minsan at para sa lahat, kahit na ito ay sa halaga ng kanyang buhay, hindi siya mag-aatubili. Pinabayaan ni Yehan na mawala ang lahat, at ngayon gusto niya lang maghayganti at patayin si Yehan. Dito, may yin at yang, marahil ikaw ang pinakamalakas, ngunit gusto kitang patayin, kasing dali lang nito. Walang pakialam na tumingin si Yehan, at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa posisyon ni Beiming Longbo, kahit na may kakaibang bagyo dito sipsipin ang enerhiya ng limang elemento sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay makakasipsip din ng kapangyarihang ito. Yehan? Mamamatay ka na, at nagyayabang ka pa rin. Ngayon ay pupunitin kita at ipapakain sa mga lobo. Mukhang malupit si Beiming Longbo, at kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Sa isang iglap, isang napakamarahas na puwersa ay biglang inilabas mula sa kanyang katawan, at sa parehong oras, ang makapangyarihang yin at yang energy sa pagitan ng langit at lupa ay nagsimulang magtipon patungo sa kanyang katawan, na ginagawang mas malakas pa ang kapangyarihang kinokontrol niya. Pagkatapos ay magkumpara tayo at tingnan kung sino ang mas karapat-dapat na magkaroon nito. Malamig na kumislap ang mga mata ni Yehan, at agad, isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa kanyang madilim na mga mata na parang kidlat, at pagkatapos, ang kanyang mga mata ay naging itim at puti, at ang makapangyarihang yin at yang energy sa pagitan ng langit at lupa ay nagtipon patungo sa kanyang mga mata sa oras na ito. Bigla, habang sinimulan ni Yehan na sipsipin ang yin at yang energy sa pagitan ng langit at lupa, ang mga kakaibang matang iyon sa 100 metro ang taas na bagyo ay biglang naging marahas, at kumislap ang ilaw dito, na nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na nanginginig. Parang ang buong bagyo ay umuugoy, at ang mga matang iyon ay umiikot ng mabangis sa bagyo. Nang makita ito, kumislap ang mga mata ni Beiming Longbo na may gulat, imposible, paano mo masisipsip ang yin at yang qi? Walang imposible. Pareho ako sa iyo. Mayroon kang yin at yang qi sa iyong katawan, at mayroon din ako. Huminga si Yehan, marahil, kanina lang hindi niya alam kung ano ang malamig na hangin at naglalagablab na kapangyarihan sa mundo, ngunit ngayon, sa paglitaw ng bagyong ito, ang puwersang lumabas ay unti-unting napagtanto ni Yehan na ang malamig na hangin at naglalagablab na kapangyarihang ito ay yin at yang.
Ang yin at yang na mga mata ni Yehan ay maaaring nabuo sa pamamagitan ng yin at yang, ngunit nang makuha niya ang kamangha-manghang mata na ito, si Yehan ay nasa pagkawala ng malay, at hindi pa niya ito naunawaan. Ngayon na iniisip niya ito, ang dahilan kung bakit ang kanyang mga mata ay nakapag-iisa sumisipsip ng ganitong uri ng kapangyarihan ay dahil ang kanyang mga mata ay may parehong kapangyarihan tulad ng narito, kaya ang ganitong uri ng pagbabago ay nangyayari. Papatayin kita! Nang makita na masisipsip din ni Yehan ang yin at yang chi dito tulad niya, sumigaw ng malakas si Bane-ing Longbow, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay kumakalat ng mabangis. Gayunpaman, habang ginagamit ni Bane-ing Longbow ang yin at yang chi upang salakayin si Yehan bigla, isang nakakagulat na pagbabago ang lumitaw. Sa pagitan ng langit at lupa, isang makapangyarihang mapang-ipong puwersa ang bumalot at bumaba ng mabangis patungo sa posisyon ni Bane-ing Longbow. Ang pana ay agad na naging hindi gumagalaw. Naramdaman ito, nanginginig ang ekspresyon ni Bane-ing Longbow, itinaas niya ang kanyang ulo ng may kahirapan, at tumingin sa 100 metro ang taas na bagyo. Ang mapang-ipong puwersang ito ay inilabas mula rito, at nasa lamang sa ang pag-target sa kanya ay walang epekto kay Yehan. Bastardo, bakit hindi mo siya tinutulungan o ako? Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, isang napakagalit na dagindong ang lumabas sa bibig ni Bane-ing Longbow, na may mabaliw na kawalan ng pag-asa na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang bagyong ito na kanyang nakasalamuha sa loob ng maraming taon, sa sandaling ito, talagang pinili na sugpuin siya at pigilan siyang gumawa ng anumang bagay kay Yehan. Sa sandaling ito, kakaiba ring tiningnan ni Yehan ang tanawing ito. Ang bagyong ito, ay nagparamdam sa kanya ng paghihirap na unawain. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa bagyong iyon, ang pares ng kakaibang mga mata ay nanginginig at umiikot ng mas marahas, na nagdulot sa buong bagyo na magkagulo, sumisipsip ng mas malakas, at ang mga katawan ng mga nilalang sa paligid ay unti-unting lumiliit, at sa wakas, ganap na naging isang mummy, natitira lamang ang balat at buto. Wow! Ang paggalaw na ito ay hindi nagtagal. Sa loob ng bagyo, ang pares ng kakaibang mga mata ay biglang gumalaw, tumakas mula sa bagyo, at lumutang sa kalangitan sa gabi. Gamit ang paggalaw ng mga matang ito, bigla, ang 100 metro ang taas na bagyo ay gumuho tulad ng isang bundok. Ang bagyong tumaas mula sa lupa ay bumaba, ang lupa ay puno ng alikabok, at ang alikabok sa kalangitan ay kumalat sa paligid na parang makapal na usok. Matamang tumitig si Yehan, sa maalikabok na lupa, malabo, nakita niya ang pares ng kakaibang mga mata na lumulutang patungo sa kanyang posisyon. Sa susunod na sandali, ang bilis ng mga kakaibang mga matang ito ay bumilis, bumaril na parang dalawang sinag ng liwanag pumasok sila sa kanyang mga mata, isa sa kaliwa at isa sa kanan, sinasakop ang kaliwa at kanang mata ni Yehan. Ang paglitaw ng hindi kapani-paniwalang tanawing ito ay nagparamdam sa ulo ni Yehan na parang sesubog sa sandaling ito ay napakabigat at masakit, at ang kanyang mga mata ay tila inihaw ng apoy, at halos tuluyang mabulag. Sa paligid, sina Zhao Hengtian at ang iba pa ay hindi nakikita ang kalagayan ni Yehan sa oras na ito, ni hindi nila nakikita si Bane-ing Longbow. Ang kumalat na alikabok ay parang makapal na usok na humaharang sa kanilang paningin. Kalahating minuto ang lumipas, ang alikabok ay kumalat, ang bagyo ay nawala, ang sumisipsip na puwersa ay nawala, at ang mga kakaibang mga mata ay nawala. Ang kapaligiran sa pagitan ng langit at lupa ay biglang tumahimik muli. Naramdaman ito, sina Zhao Hengtian at ang iba pa, na hindi na kailangang suportahan ang kanilang mga sarili sa sandaling ito, ay agad na naglakad patungo sa posisyon ni Yehan upang pigilan si Bane-ing Longbow na biglang salakayin si Yehan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga hayop sa paligid ay umungal at sumigaw, ang nakakatakot na tunog ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa, at ang mga matang iyon ay mahigpit na tumitig kay Zhao Hengtian at sa iba pa sa dilim, na kumikislap na may malupit na liwanag. Sa sandaling ito, ang bagyo ay wala na, at ang mga kakaibang mga mata ay wala na. Ang mga nilalang na naninirahan dito ay tila sa wakas ay pinalaya. Walang pagpipigil. Ngayon, maaari nilang ipakita ang kanilang kalupitan at kalupitan ng buong puso. At sina Zhao Hengtian at ang kanyang grupo ay walang alinlangang naging masarap na pagkain sa paningin ng mga nilalang na ito. Hindi, sasalakayin tayo ng mga hayop na ito. Nang makita ito, biglang nagbago ang mga ekspresyon ni Zhao Hengtian at ng iba pa. Imposible na mabilang kung gaano karaming mga nilalang ang umiiral sa nakapalibot na madilim na lupain. Upang salakayin sila, tiyak na iyon ay magiging isang mahirap na labanan. Siyempre,
Nang magbago ng husto ang mga mukha ni na Zhao Hengtian at ng iba pa, at ipinagtatanggol nila ang mga nilalang sa madilim na lugar sa kanilang paligid, isang makapangyarihang puwersa ang inilabas mula sa katawan ni Ye Han, hindi upang maging mas tumpak, ito ay mula sa katawan ni Ye Han. Ang mga mata ay inilabas, at ang puwersang ito ay pare-pareho sa puwersang inilabas ng bagyo kanina. Kabanata 867. Umalis. Bigla, ang mga mata ni Ye Han ay naging isa ay itim at isa ay puti, at tumingin siya patungo sa nakapalibot na dilim. Sa susunod na sandali, dalawang itim at puting puwersa ang sabay na lumabas mula sa kaliwa at kanang mata ni Ye Han, patungo sa nakapalibot na dilim. Ang lugar ay nagwales, at bigla, saan man pumunta ang dalawang puwersa, lahat ng nilalang sa loob ng radius na 100 metro ay nawala. Sila ay lahat ay binomba at pinatay ng dalawang puwersa ng itim at puti, at wala man lang mga bangkay na natira. Nang makita ito, nanginginig ang mga ekspresyon ni na Zhao Hengtian at iba pa. Sila ang pinakamalapit kay Ye Han, at naramdaman nila ang kakilakilabot ng kapangyarihang iyon ng husto. Sa loob ng radius na 100 metro, sa nakapalibot na madilim na lugar, lahat ng nilalang ay naging wala, na parang ninakawan sila ng kanilang pag-iral sa mundong ito sa pamamagitan ng mga Diyos, na wala sila ng walang bakas, wala man lang bangkay na naiwan. Nang makita ito, nanginginig ang mga ekspresyon ni na Zhao Hengtian at ng iba pa. Sila ang pinakamalapit kay Ye Han, at naramdaman nila ang kakilakilabot at pagkawasak ng sumabog na itim at puting kapangyarihan ng husto, kahit na sila ay nasa ilalim ng pag-atake ng itim at puting kapangyarihang ito. Sa kanila, ang mga may bobomba at papatayin ay wala man lang matitira, at wala man lang paglaban. Sa kabilang panig, si Beiming Longbo ay nakatingin na namangha sa tanawing ito na nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Isang bakas ng takot ang mabilis na umakyat sa kanyang mukha. Ang ganitong uri ng paraan ay hindi basta tao, kundi ang paraan ng isang Diyos. Paano magkakaroon ng isang mortal ng ganoong makapangyarihang kapangyarihan? Mapanirang puwersa. Sa paligid, ang mga mabangis na umuungal at sumisigaw na nilalang ay tumakas pagkatapos makita ang tanawing ito, at tumakas patungo sa malayong gabi. Napakaraming nilalang ang sabay-sabay na tumakbo sa lupa, tulad ng 10,000 kabayo na tumatakbo, at ang momentum ay nakakatakot. Gayunpaman, sa loob ng wala pang kalahating minuto, lahat ng mababangges na nilalang na nakalantad sa nakapalibot na dilim kanina ay nawala. Ang madilim na gabi ay tumahimik muli. Sa itim na lupa, sina Ye Han at Beiming Longbo na lamang ang natira. Ang mga mata ni Ye Han, sa oras na ito, ay nakuhang muli ang kanilang orihinal na kulay, kasing itim ng tinta, kasing lalim ng isang kalangitan na puno ng mga bituin, nakikita ang mga matang ito, ang isa ay kusang loob na mahuhulog sa kanila, lulubog sa kanila, hindi makalabas. Ang kambal na perlas ng yin at yang ay ipinanganak mula sa paglilinang ng langit at lupa, kaya ganito. Tuldok-tuldok panipi, dahan-dahang naramdaman ni Ye Han ang mga pagbabago sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay hindi na maaaring tawaging mga mata ng tao, umabot na sila sa isang tiyak na antas. Isang mas mataas na antas, na may isang mata sa langit at isang mata sa impyerno, tulad ng hula ni Ye Han, ang kanyang yin at yang magic eye ay talagang nabuo sa pamamagitan ng yin at yang dalawang chi, ang yin at yang ay ang universo, ang langit at lupa, sa kanila, ang kapangyarihang ito ang kakanyahan ng lahat ng bagay gamit ang kapangyarihan ng pinagmulan, lahat ng bagay sa mundo, maging ito ay mga nilalang o halaman, ay hindi makatatakas sa ikot ng yin at yang. Kung walang yin at yang, ang pagpapatakbo ng buong mundo ay guguho. Ngunit sa sandaling ito, dahil ang mga mata ni Ye Han ay naglalaman ng yin at yang energy, ang yin at yang na mga perlas ay automatikong kinilala siya bilang Panginoon, at sumama sa kanyang kaliwa at kanang mga mata. Matapos makuha ang yin at yang na mga perlas, natuklasan ni Ye Han, magagamit niya ang yin at yang chi dito nang walang anumang pag-aalinlangan, at ang kanyang mga mata ay makakawala ng hindi kapani-pani walang mapanirang kapangyarihan, at lahat ng nabubuhay ay maaaring sirain. Bukod dito, isa lamang ito sa mga makapangyarihang kakayahan na dala ng yin yang double beads. Ang yin yang double beads ay ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo, at ang yin yang ay ang orihinal na kapangyarihan ng lahat ng bagay. Mayroon itong napakaraming hindi kapani-pani walang kakayahan. Matapos automatikong kilalanin ng Yin Yang Shuangzhou si Ye Han bilang Panginoon, maraming impormasyon tungkol sa Yin Yang Shuangzhou ang pumasok sa kanyang isipan. Si Giguzi ay napunta sa lugar na ito noon. Dito nilinang ni Giguzi ang isang pares ng mga mata ng mahika sa langit at lupa, Yin at Yang magic eyes, gamit ang Yin at Yang double beads bilang Pogan,
at ang yin at yang aray ng langit at lupa bilang suplemento, kaya natuklasan ng isang lihim na may 1,000 taon at alam ang lokasyon ng lihim na ito, at sa wakas ay nawala sa mahabang ilog ng kasaysayan. Ngunit, anong lihim ang natuklasan ni Giguzi noon? Paano ito nawala sa huli? Walang tala sa impormasyong dala ng yin at yang double beads. Xiaohan. Tinawag ni Zhao Hengtian si Yehan ng 2 beses ng sunod-sunod, at pagkatapos ay hinayla ang mga iniisip ni Yehan pabalik sa katotohanan. Nang marinig ito, tumigil si Yehan sa pagsuri sa impormasyong dinala sa kanya ng Yin Yang Shuangzhou, at bumalik sa normal. Yehan, ano ang nangyari kanina? Tumingin si Leng Wufei at ang iba pa kay Yehan isa-isa. Kanina, ang mga ginawa ni Yehan ay talagang nagparamdam sa kanila ng kaunting takot. Si Yehan kanina ay parang isang Diyos. Isang sulyap ay maaaring magpasya sa buhay o kamatayan ng iba. Pag-uusapan ko ang bagay na ito mamaya. Ngayon, oras na para harapin muna siya. Tumingin si Yehan sa natatakot na Beiming Longbo. Hanggang ngayon, si Beiming Longbo ay hindi nagbago mula kay Yehan kanina. Matapos makarecover mula sa mga kamanghamanghang pamamaraan, ang tanawin kanina ay may napakalaking epekto sa kanya. Gamit lamang ang isang mata, lahat ng nilalang sa loob ng radius na 100 metro ay nawala nang hindi nag-iiwan ng anumang bangkay. Ang ganitong uri ng paraan ay imposible para sa mga ordinaryong tao. Kahit na ang pinakamakapangyarihang cultivator sa mundo ay hindi ito magagawa, hindi. Sabihin mo sa akin, ano ang nakuha mo? Nakatitig sa nakakatakot na mga mata ni Yehan, nanginginig ang ekspresyon ni Beiming Longbo, ngunit nagtanong din siya, talagang gusto niyang malaman, sa alikabok na bumulag sa kanila kanina, anong uri ng mga pagbabago ang nangyari kay Yehan na nagdulot sa kanya na maging napaka-nakakatakot. Hindi mo malalaman. Tiningnan ni Yehan si Beiming Longbo na may walang pakialam na ekspresyon, at sinabi na may panunuksong ngiti. Nakakaawa, kahit na natuklasan mo ang lugar na ito sa loob ng napakaraming taon, wala kang pagkakataon, at ngayon ang pagkakataon ay akin na lahat, pag-uusapan mo, kailangan kitang pasalamatan ng husto, kung hindi dahil sa paghahabol sa iyo, hindi sana ako napunta sa ipinagbabawal na Stepwolf Den na ito, at hindi ko sana nakuha ang ganoong isang pagkakataong minsan sa 1,000,000. Bastardo, sabihin mo sa akin, ano ito? Mukhang baliw si Beiming Longbo, umuungal na parang isang mabangis na hayop. Natuklasan niya ang lihim dito sa loob ng maraming taon. Tuwing 15 gabi, magkakaroon ng bagyo dito, ang mga kakaibang matang iyon ay lilito, at sa parehong oras, ang mga nilalang dito ay magiging lubhang hindi mapakali at mabangis, at tatakbo rito ng kusang loob upang isakripisyo ang kanilang mga buhay. Ang lahat ng ito ay mahiwaga at hindi mahuhulaan. Kahit na sinisiyasat din ito ni Beiming Longbo, wala pa rin itong nalalaman. Sa katunayan, ang yin at yang double beads ay lalabas tuwing 15 gabi, dahil ang yin energy ay pinakamabigat sa 15 gabi ng kabilugan ng buwan, at ang yang energy sa lupa ay nasa rurok nito. Habang nagpapalitan ng gabi, ang yin at yang na mga perlas ay natural na mapipilit na lumabas mula sa ilalim ng lupa upang sipsipin ang yin at yang energy sa pagitan ng langit at lupa. Tungkol sa mga nilalang na iyon, sila ay ganap na kinokontrol ng Yin Yang Pearl, na nagdulot sa kanila na kusang pumunta rito upang bigyan ng Yin Yang Pearl ng Yin Yang Chi na kailangan nila. Kahit na si Beiming Longbo ay may pagkakataong mahanap ang lugar na ito, hindi ito pinagpala na tanggapin ito. Kung hindi, ang Yin Yang Shuangzhou ay nakilala na siya bilang Panginoon. Nang marinig ang mahinang ungol ni Beiming Longbo, ngumiti si Ye Hanhan at sinabi, tanungin mo si Panginoon yan, marahil bibigyan kanya ng sagot na gusto mo, ngunit, upang pasalamatan ka sa pagdadala sa akin dito, ako ay hayaang matikman mo ng libre ang kapangyarihan nito, Beiming Longbo, handa ka na ba? Pagkatapos ng lahat, biglang nagbago ang mga mata ni Yehan, isa ay itim at isa ay puting, 2 puwersa ang pumalit sa kanyang itim na mga mata na parang tinta, at ang amoy ng takot ay kumalat sa buong mundo sa sandaling ito. Kabanata 868. Mamatay ka. Isang mahinang ungol, tulad ng boses ng isang Diyos ng kamatayan, na halo-halo sa hindi mapipigilang puwersa, ay bumaril sa natatakot na Beiming Longbo na parang kidlat. Sa susunod na sandali, sa ilalim ng titig ni Zhao Hengtian, nang ang puwersang ito ay tumama sa katawan ni Beiming Longbo, ang kanyang katawan ay unti-unting nawawala sa hangin ng paunti-unti. Tinitingnan ng Beiming Longbo na unti-unting nawawala sa hangin na parang isang imahe, nagulat ulit sina Zhao Hengtian at ang iba pa. Ang mga mata ni Yehan ay mas nakakatakot kaysa sa mga mata ng Diyos ng kamatayan.
Tumingin si Yehan sa beaming longbow na ganap nang nawala sa hangin sa sandaling ito, ang kanyang nakakatakot na mga mata ay dahan-daang bumalik sa normal, sila ay kasing itim ng tinta, at sa isang sulyap, sila ay kasing lalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, na nagpapahirap sa isa na labanan ang paglubog pumasok. At sa puntong ito, ang Overlord Beiming Longbow, na nasa North China sa loob ng maraming taon, ay inalis sa kanyang pangalan at namatay sa ipinagbabawal na lugar na ito na hindi maabot. Sige, umalis na tayo rito, alam kong may mga pagdududa ka sa iyong isipan, mag-uusap tayo habang tayo ay naglalakad. Tinitingnan ng kaina hinala at mausisa ng mga mata ni Zhao Hengtian, sinabi ni Yehan, tumango sina Zhao Hengtian at iba pa, at agad, nagsimula ang lahat pagpunta sa paligid ng lungga ng lobo sa kapatagan, ito na ang pinakamalalim na bahagi ng lungga ng lobo sa kapatagan. Ang 5 tao ay umalis ng magkasama. Kahit na maraming nakakatakot na nilalang dito, dahil kay Yehan, ang mga nilalang sa dilim ay hindi nang ahas na tumalon upang guluhin sila. Kapatid na Zhao, nakarinig ka na ba ng Yinyang Shuangzhou? Sabi ni Yehan sa pag-uwi. Nang marinig ito, umiling sina Zhao Hengtian at ang iba pa. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang pangalang ito. Maaari bang ang pagbabago sa mga mata ni Yehan ay may kinalaman sa yin at yang double beads? Tumango si Yehan at sinabi, tulad ng iniisip mo, ang mga mata sa bagyo kanina ay ang yin at yang na mga perlas, na isang uri ng kayamanan ng langit at lupa. Sa katunayan, hindi ko alam ang marami tungkol dito, ngunit ngayon ang bagay na ito ay nakilala ako. Para sa Panginoon. Mukhang ito nga ay isang napakamahiwagang kayamanan, at ang ganitong uri ng pagkamatay ay maaaring tawaging paraan ng isang Diyos. Napahanga si Zhao Hengtian. Napakaraming hindi kilalang bagay sa mundong ito, kakaiba at iba-iba, at ang kasalukuyang ni Yehan ang yin at yang double beads na mayroon siya ay lampas sa saklaw ng kanyang kaalaman. Para sa iba, hindi masyadong nagsalita si Yehan, at walang silbi ang pagpapaliwanag. Sina Zhao Hengtian at iba pa ay hindi alam, at siya mismo ay lubos ding nalilito ngayon. Ano ba talaga ito? Anong lihim ang natuklasan ni Giguzi noon? Para sa lihim na ito, saan siya napunta sa huli? Umiling si Yehan, pansamantalang itinapon ang mga pagdududa sa kanyang isipan. Ngayon ay hindi pa oras para sa kanya na siyasatin ang mga bagay na ito. Marami pa ring bagay ang naghihintay sa kanya na harapin. Ang unang gawain ngayon ay ang pagbagsak sa hilaga, ganap na tinapakan si Nolan Mietian, nakamit ang kanyang orihinal na layunin, at sa parehong oras, kinuha ang babae mula sa lungsod ng Yanjing. Nang umalis ako sa lungga ng lobo sa kapatagan at dumating sa paradahan sa labas, ang araw ay dahan-daang sumisikat mula sa abot tanaw. Umaga na, at ang gintong sikat ng araw ay sumisikat sa damuhan. Sa unang tingin, ang ganda ay nakalulugod sa mata, ang lahat ng pagod at problema sa aking puso ay tinangay ng magandang tanawing ito. Nagmamaneho pabalik sa damuhan kung saan nakatira ang mga nomad, natuklasan ni Yehan na maraming hindi nasagot na tawag sa kanyang mobile phone, ang ilan ay mula sa lumang bahay ng pamilya Chen, at ang ilan ay mula sa mga baliw. Tumawag din si Hu Feng sa pagkagulat ni Yehan, ang mga hindi nasagot na tawag ni Situ Zhenchen ay lumitaw din sa kanyang mobile phone. Sa lungga ng lobo sa kapatagan, ang signal ay ganap na naharang, at ngayon lamang kapag ito ay lumabas ay magkakaroon ng signal ng network. Nang makita ito, kinurap ni Yehan ang kanyang mga mata at sinabi, tila dapat may napakamasayang mga bagay na nangyayari sa labas nitong mga nakaraang araw. Hindi na palampas. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni na Zhao Hengtian at ng iba pa. Sa oras na ito, tinawagan ni Yehan ang numero ng telepono ni Hu Feng. Ang telepono ay tumunog ng 2 beses, at ang boses ni Hu Feng ay tumunog sa kabilang dulo, saan ka pupunta? Kung hindi ka na muling magpakita, kailangan kitang bigyan ng berdeng sombrero. Nang marinig ito, inikat ni Yehan ang kanyang mga mata at sinabi, bakit, ano ang nangyari nitong 2 araw? Sabi ni Hu Feng, natatandaan mo pa ba ang misyon na sinabi ko sa iyo noong nakaraang pagkakataon? Maraming tao na ang kumilos ngayon, at ang lokasyon ay nasa isang maliit na isla sa East China Sea. Kung gusto mong makilahok, may oras pa. Nang marinig ang sinabi ni Hu Feng, nagtaka si Yehan, anong uri ng misyon ito? Tumawag din sa akin si Situ Zhenchen, kaya dapat itong isang bagay na hindi pangkaraniwan. Nakarinig lamang ako ng ilang impormasyon sa loob ng isang araw na ang nakakaraan. Sabi ni Hu Feng, narinig ko na ang misyong ito ay may kaugnayan sa sagradong hayop ng China na si Xuanwu. Ngayon ang mundo sa ilalim ng lupa, ang sinaunang mundo ng martial arts, at ang ating mga tao ay lahat ay kasangkot.
Narinig ko na ang Little Japan ay kumikilos din, at tungkol kay Sito na tumawag sa iyo, sa tingin ko malamang na gusto kanyang tulungan. Ang banal na hayop na si Xuanwo, hindi nakakapagtaka na kinagigiliwan ito ng napakaraming tao. Matapos marinig ang sinabi ni Ho Feng na pagtanto ni Yehan na ang maliit na tigre ay kilala sa kanyang tabi, nagdulot ito ng maraming puwersa sa China upang makipaglaban para dito. Gamit ang paglitaw ng banal na hayop na si Xuanwo, hindi nakakapagtaka na ang mga taong ito ay hindi naaakit. Ano ang iniisip mo ngayon? Tanong ni Ho Feng. Ngumiti si Yehan at sinabi, syempre ay sumali ako sa kasiyahan. Hindi ba sayang kung hindi ako pupunta, marahil ang banal na hayop na si Xuanwo ay masunaring pupunta sa aking tabi. Napakaganda mo. Inikat ni Wolfgang ang kanyang mga mata at sinabi, tinanong ko kung ano ang iniisip mo tungkol kay Sito, upang tumulong o hindi tumulong. Nang marinig ito, nag-isip si Yehan sandali, at sinabi, ayaw ng mga tao na patayin ang langit at lupa para sa kanilang sarili. Ang tumulong o hindi ay hindi isang bagay na kaya kung magpasya ngayon, nakasalalay ito sa sitwasyon, napakaraming puwersa ang nakialam, hindi ako makakatulong kung gusto ko. Ano man, bigyang pansin mo lang ang iyong sariling kaligtasan. Ayaw kong mahulog ka sa panganib. Matapos sabihin ito, ibinaba ni Ho Feng ang telepono. Si Yehan ay tahimik sa sasakyan habang hawak ang telepono, at ang banal na hayop na si Xuanwo ay talagang lumitaw, na talagang nakakagulat. Sa panahong ito, ang apat na banal na hayop na ipinasa mula sa sinaunang panahon sa China ay lilito isa-isa. Ang banal na hayop na White Tiger ay lumitaw na, ang banal na hayop na Suzaku ay nasa kanyang katawan ngayon, ang banal na hayop na Xuanwo ay naroon sa East China Sea, at ang Asher Dragon ay nahati sa dalawa, isa ay mabuti at isa ay masama, at natatakot akong susundan ito. Kinuskos ni Yehan ang kanyang noo. Sa tila mapayapang panahong ito, may isang malakas na agos sa ilalim ng lupa na umuusbong sa dilim. Ang mga banal na hayop na ito ay lumilitaw isa-isa, at walang nakakaalam kung ito ay mabuti o masama. Kabanata 869. Sa oras na ito, tumunog ang telepono sa kamay ni Yehan, na pumihil sa kanyang daloy ng pag-iisip. Gamit ang isang sulyap, isang malamig na ngiti ang unti-unting nabuo sa sulok ng bibig ni Yehan, at kinonekte niya ang telepono, hindi ko alam kung bakit ako hinahanap ni Director Sito. Yehan, nasaan ka ngayon? Ang malalim na boses ni Sito Zhenchen ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono, ngunit narinig ni Yehan na may isang ugnay ng hindi natural at kahihiyan sa boses na ito. Tumingin si Yehan sa labas ng bintana ng sasakyan at sinabi, nasa damuhan ako para makita ang tanawin. Maaari bang si Director Sito ay may oras din upang tamasahin ang magandang tanawin sa damuhan? Pupunta sa damuhan, pinatay mo ba si Baming Longbo? Ang boses ni Sito Zhenchen ay medyo hindi inaasahan na tumunog sa kabilang dulo ng telepono. Bakit, maaari bang gusto ring makialam ni Director Sito sa mga sama ng loob at alitan sa mundo sa ilalim ng lupa? Tumawa si Yehan. Siyempre hindi, hanggat hindi ka gagawa ng gulo sa hayag, hindi makikialam ang bansa. Huminga ng malalim si Sito Zhenchen. Si Yehan ay pumunta sa damuhan upang patayin ng tahimik si Baming Longbo. Wala akong nakuhang anumang balita, ngunit pagkatapos mag-isip, ito ay makatwiran. Ang krisis sa sinaunang mundo ng martial arts ay tapos na, at si Yehan ay magsisimulang linisin ang mga kalaban sa mundo sa ilalim ng lupa. Sabi ni Yehan, magtuloy na tayo sa negosyo. Ang mga taong Ming ay hindi nagsasalita ng palihim, at kung may sasabihin si Director Sito, huwag magpaligoy-ligoy. Wala rin akong oras na iyon. Nang marinig ito, nanahimik si Sito Zhenchen sandali, at sinabi, Yehan, sa tingin ko alam mo na ang sitwasyon sa East China Sea. Makikilahok ka ba? Mahalaga ba ito? Tanong ni Yehan na nakangiti. Siyempre mahalaga ito. Kung makikilahok ka, makikipag-usap ako sa iyo sa ngalan ng mga nasa itaas. Imposible para kay Yehan na magpatuloy sa pagtatrabaho para sa Security Bureau. Mula pa noong malaking labanan sa Shanghai City, si Yehan halos naglagay na siya ng malinaw na linya sa Security Bureau, at ngayon ay miyembro lamang siya ng Security Bureau. Sa makatuwid, mahahanap lamang ni Sito Zhenchen si Yehan sa ibang paraan ngayon. Makikipag-usap sa akin. Ngumiti si Yehan, Director Sito, pasensya na, wala akong gaanong tiwala sa iyo, lalong hindi ako makikipag-usap sa iyo. Kung tapat ka, hayaan mong ang isang taong makakagawa ng desisyon isang tao ang lumapit para kausapin ako. Nang marinig ito, palihim na sampin si Sito Zhenchen sa telepono, halata na galit sa sinabi ni Yehan, at sa parehong oras ay bumantong hininga,
at sinabi, Yehan, kung sa tingin mo ay hindi ako sapat, hahayaan kong ang iba ay lumapit para kausapin ka, ang deal na ito ay hindi masama para sa iyo, maghintay ka lang, ililipat ko ang iyong tawag sa ibang tao. Sa loob ng wala pang 5 segundo, isang malalim na boses ang tumunog mula sa telepono ni Yehan, Yehan, alam mo ba kung sino ako? Nang marinig ang boses na ito, kinurap ni Yehan ang kanyang mga mata at sinabi, Military God. Tila naaalala mo pa rin ako. Ang boses ng military god ay napaka-flat, walang anumang alon, ngunit ang pagdinig lamang sa boses ay magbibigay din sa mga tao ng isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi. Sabi ni Yehan, ang Diyos ng digmaan, ang nangungunang makapangyarihang tao sa China, ang Diyos ng pagprotekta sa bansa, paano ko, Yehan, hindi malalaman. Tigilan mo na ang pagsasalita ng kalokohan, hindi mo pinaniwalaan ang sinabi ng aking nakababatang kapatid, nagtataka ako kung handa kang maniwala sa sasabihin ko. Tanong ng military god. Magaan ang umiti si Yehan at sinabi, iyon ay nakasalalay kung ang God of War ay tapat. Lagi akong tapat sa mga tapat. Para sa mga hindi naniniwala sa kanilang sinasabi, marahil ay magpapatingin sa isang marumi at walang hiyang tao, ako. Sige, ipapakita ko sa iyo ang aking katapatan. Sabi ng God of War, ngayon ay lumitaw ang banal na hayop na si Xuanwu sa East China Sea, at lahat ng puwersa ay kasangkot. Hindi natin ito mapipigilan. Ang magagawa lang natin ay subukan ang ating makakaya upang makuha ito. Kaya, gusto kong tulungan mo ako. Ang banal na hayop na si Xuanwu ay lumitaw sa East China Sea. Sa pagkakataong ito, napakaraming tao ang naapektuhan. Lahat ng partido ay nakialam. Ito ay parang isang grupo ng mga demonyo na mabangis na sumasayaw, tulad ni Wang Fo Qishan, Nalan Yaoguang, ilang makapangyarihang mga master sa sinaunang mundo ng martial arts, at mga tao mula sa nakatagong pamilya. Ang Diyos na ninja ng Japan, kahit na ang makinarya ng estado ay makapangyarihan, hindi ito makakalaban sa napakaraming mga master, kaya maaari lamang itong maghanap ng kapareha, at si Yehan ay walang alinlangan na ang pinakamagandang kandidato, dahil sa likuran ni Yehan ay nakatayo si Madman Ji at ang bastos na Daoist ang si Xiao Qingshan, at mayroon ding kaugnayan sa pamilya Ji. Nang marinig ang sinabi ni Junshen, sinabi ni Yehan na nakangiti, Junshen, negosyante na ako ngayon, at hindi ako gagawa ng mga bagay na hindi ako binabayaran. Kung tutulungan kita, anong mga benepisyo ang makukuha ko? Nang marinig ito, sinabi ng God of War, Yehan, kung haharap ka sa anumang sitwasyon sa hinaharap, ang mga nasa itaas ay sasandal sa iyo. Hindi ko alam ang mga benepisyo, maaakit ka ba? Nang marinig ito, kinurap ni Yehan ang kanyang mga mata. Ang bargaining chip na ito ay medyo malaki. Si Yehan ay natural na naniniwala na ang Diyos ng digmaan ay makakapagsabi ng ganoong bagay. Hindi siya makakakuha ng anumang konkretong benepisyo, kailangan muna niyang tulungan ang God of War. Ano ang iniisip mo, pumapayag ka ba sa deal na ito o hindi? Tanong ng military god. Sabi ni Yehan, military god, kahit na naniniwala ako sa sinasabi mo, kung tutulungan kita, tila wala akong makukuhang totoong benepisyo. Bukod dito, ang kalaban na aking kinakaharap ngayon ay ganap na may kakayahang harapin ito gamit ang aking sariling kakayahan. Halika rito, hindi mo na kailangang makialam. Yehan, huwag masyadong maging sakam. Walang pakialam na sinabi ng God of War. Kahit na walang totoong benepisyo para sa iyo ngayon, hindi mo maisip kung ano ang iyong haharapin sa hinaharap. Huwag isipin na nilalaro mo na ang sinaunang mundo ng martial arts, ang paglalaro sa mundo sa ilalim ng lupa ay puno ng hangin at tubig, at ang tanawin ay hindi masukat, kaya sa tingin mo na ang mundo ay hindi mapapantayan, ngunit sa huli ay malalaman mo na ang isipan at paraan na iyong ipinagmamalaki ay mahina sa makapangyarihang lakas. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng Diyos ng digmaan. Walang pakialam na sabi ni Yehan. Tila hindi mo pa napagtanto na ang krisis ay papalapit na sa iyo. Umirap ang God of War, marahil, maaari mong duminahin ang mundo sa ilalim ng lupa, at maaari mo ring ibagsak ang sinaunang mundo ng martial arts, ngunit may isang bagay na hindi mo dapat kalimutan, may isang bagay na hindi mo kailanman malalabanan, at ang iyong matandang kalaban na si Merong Tian ay bumalik na sa Kunlun, at ang mga sama ng loob sa pagitan ninyo ay hindi malulutas. Kabanata 870. Kaya, nakikipag-ugnayan ka na ba sa Holy Land of Kunlun? Kumunat ang noo ni Yehan. Noon, sinabi ng Crown Prince na hahayaan niya ang God of War na makipag-ugnayan sa Holy Land of Kunlun, walang posibilidad. Matalino ka, sabi ng military god, nakipag-ugnayan na nga ako sa banal na lupain ng Kunlun, ngunit paano kaya titingnan ng mga taong may mataas na ranggo ang buhay ng isang mortal?
May karapatan kang magpasya sa buhay at kamatayan ng iba. Kung hindi mo papatayin si Merong Chando, siya ay palaging magiging kalaban mo. Sa kabaligtaran, kung papatayin mo si Merong Chando, ang mga tao mula sa banal na lupain ng Kunlun ang magiging kalaban mo. Sa tingin mo ba ay mananalo ka sa laban? Nakapasa ka na ba sa makapangyarihang banal na lupain ng Kunlun? Nang marinig ang mga salita ng God of War, nanahimik si Yehan. Ang banal na lupain ng Kunlun ay talagang isang malaking bundok para sa kanya, at maaari nitong durugan siya hanggang sa mahirapan siyang huminga. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya makakalaban sa mundong ito. Kung saan ang mga Diyos ay nasa paningin upang makipaglaban. Ang mga taong iyon ay masyadong mataas ang kinatatayuan, ang mundo ay makakatingala lamang sa kanila. Naisip mo na ba ito? Kung pumapayag ka, ipapaalam ko ang bagay na ito sa mas mataas na awtoridad. Sabi ni Jun Shen. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yehan at sinabi sa isang malalim na boses, Military God, sana ay isang taong tutupad sa kanyang salita. Sino man ito, kung maghihiganti ako ng mabangis, walang pag-asa na mapapatawad. Matapos magsalita, ibinaba ni Yehan ang telepono. Ang deal ng God of War ay talagang gumalaw sa kanya. Minsan, sinaksak siya ng isang taong pinagkakatiwalaan niya na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ngayon, ang tiwalang ito ay muling kinuha, at umaasa siyang magpapatuloy ito magpakailanman, kung hindi, walang pag-asa na mapapatawad. Sa oras na iyon, sila ang tunay na mga kaaway, sa halip na magkaroon ng hindi malinaw na relasyon tulad ng ngayon. Sa tingin mo ba ay ayaw kong tapakan ang lugar na iyon? Ang mga mata ng military god ay walang pakialam. Ang kapangyarihan ng Holy Land Kunlun ay masyadong malaki, napakalaki na natatakot na ang mga nasa itaas. Ang lugar na iyon ay parang isang bansa sa loob ng isang bansa, at ito ay isang bansa sa loob ng isang bansa na lampas sa kontrol nito. Nakaharap sa sitwasyong ito, handa ba talaga ang mas mataas na awtoridad na makita ang banal na lupain ng Kunlun na magpapatuloy na umiral? Si Yehan ay isang potensyal na hinahanap ng God of War. Marahil ay hindi niya gaanong gusto si Yehan noon, ngunit habang ipinakita ni Yehan ang kanyang kalamangan at nakipagkompetensya para sa mundo, ang potensyal na iyon ay naging mas malaki at mas malaki. Pag-i-invest sa kanya, mas mabuti kaysa sa pag-i-invest sa ibang tao. Tila makikipagtulungan tayo sa kanila. Sana maging maayos ang lahat. Hindi iniiwasan ni Yehan sina Zhao Hengtian at ang iba pa sa pag-uusap kay Army God kanina. Sa sandaling ito, alam nilang lahat na nagpasya si Yehan na makipagtulungan sa Army God. Oo, ito lang ay kung ang mas mataas na awtoridad ay darating upang saksakin ako sa pagkakataong ito ay magiging napaka-nakakapangilabot. Hindi nagtagal upang bumalik sa Taiyuan mula sa lupain ng Inner Mongolia. Tahimik ang lahat. Ngayon na ipinanganak si Xuanwu, ang mga matang nanunood dito ay lumipat sa East China Sea. Maghanda. Nang makita ang pagbabalik ni Yehan at ng iba pa, ang hindi mapakali na baliw na naghihintay dito ng matagal ay sumumpa kay Yehan na nagsasabing, ikaw na gagong ito, matagal ba itong pumatay ng isang tao? Kung hindi ka na muling darating, ayos lang. Ang palabas ay mapapanood. Kung mapapanood mo, matanda, hindi ko nakikita na ikaw, isang taong mapanghusga, ay nagmamalasakit ng labis sa banal na hayop na si Xuanwu. Naglakad si Yehan at pumasok sa silid kasama ang baliw na magkasama, na parang dalawang magagandang magkapatid, sinabi, banal na hayop na Xuanwu, kalimutan na natin ito, sumali lang tayo sa kasiyahan. Bakit? Hindi ba ikaw? Isang gagong lalaki, ay hindi naaakit. Tumingin ang baliw kay Yehan ng may kawalang paniwala na hindi tumutugma sa karakter ng isang bastardo. Sinabi ni Yehan, ano kung makuha mo ito, hindi ka magiging target ng pampublikong pagpuna noon, kung gusto ito ng isang tao, ibigay mo na lang sa kanya, hindi na natin kailangang dumaan sa maruming tubig na ito. Kumunat ang noo ng baliw at sinabi, bata, mukhang medyo mahirap ito. Ang pamilya G ay sumali rin, tama. Nahulaan na ni Yehan kung ano ang ibig sabihin ng kahirapan sa populasyon ng baliw. Anong pamilya G, bastardo, iyon ang bahay mo. Sinaman ang tingin ng baliw si Yehan at sinabi, kalimutan na natin ito, pumunta na tayo sa Donghai ng mabilis. Narinig ko na ang tanawin sa pagkakataong ito ay napakamasigla. Dadalhin kita para makita ang mundo. Nang marinig ito, inikat ni Yehan ang kanyang mga mata, wala pa siyang nakikitang anumang bagay sa merkado, at kailangan pa niya ang lalaking ito upang gabayan siya. Sabi ni Yehan, huwag kang mag-alala, ang mga taong iyon ay mas nagmamadali kaysa sa atin. Habang nag-uusap, ang dalawa ay pumasok na sa bulwagan.
Ang matandang Panginoon ng pamilya Chen, Nanquan Huang Wanjin, Huang Batian at iba pa ay naroon na. Binati sila ni Yehan, umupo at nag-usap, at sinabi, lahat, tila ang ating plano na salakayin ang Hebei ay pansamantalang isasawalang bahala, at ngayon ang banal na hayop na si Xuanwo ay lumitaw sa East China Sea, kailangan nating pumunta sa tanawing ito. Sabi ni Leng Wufei, Yehan, ang mga mata ng lahat ay nasa East China Sea ngayon, bakit hindi natin gamitin ang magandang pagkakataong ito upang kunin ang Hebei ng isang bagsakan? Ginoo, hindi ito isang magandang pagkakataon. Ngumiti si Yehan, gamit ang pagkatao ni Nolan Mietian, kung tama ang aking hula, ang Hebei, Tianjin, at Tianjing ay napaslang na ni Nolan Mietian. Kung magtatanggol tayo ngayon, kung seisolakay tayo ngayon, maaaring hindi tayo makakuha ng mura. Tumango si Chen Tianxing at sinabi, tama si Xiaohan. May mga balita mula sa madilim na bulwagan nitong mga nakaraang araw na ang 3 lugar sa North China ay pansamantalang kinuha ng mga master ng pamilya Nolan, at ang kanilang lakas ay higit sa doble kaysa sa dati, kung seisolakay ka ng sapilitin, mahirap hulaan ang resulta. Ngumiti si Yehan, normal lang ito, ngunit ipinapakita rin nito na si Nolan Mietian ay pupunta rin sa paglalakbay sa East China Sea. Siyempre, dahil ang mga kalaban ay gumawa ng mga depensa, hindi tayo dapat masyadong mag-relax. Pupunta tayo sa East China Sea ngayon. Hindi dapat masyadong maraming tao ang pupunta, ang pangunahing gawain natin ay ipagtanggol ang lugar na ito, kung ang mga tao ni Nolan Mietian ay biglang seisolakay sa oras na ito, magiging napaka-nakakaabala para sa atin. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, tumango ang lahat. Si Nolan Mietian ay hindi isang madaling paraan upang makatipid ng pera. Ngayon na ang mga master ng pamilya Nolan ay lumabas upang samahan siya, walang nakakaalam kung mayroon siyang ibang mga plano. Bata, maaari na ba tayong umalis? Nang makita na natapos na ni Yehan ang paggawa ng mga kaayusan, hinimok ng baliw.